Hello guys, good morning. Oh, nandito naman ako sa ibang parte ng ng farm ng amo ko. Alam niyo ba 'yon? Doon sa doon banda, 'yon, mga 'yon, plums ulit at saka grapes. Yan, yung tent na 'yon, grapes. Doon ako nagtatanim ng patola. Yan naman, diyan naman, yan, yung mga cherry, yan na. Ito yung mga olives tree. Nag-spray ako ngayon ng ng root grass. Ito yan guys, yung yung tinatawag nilang Verico na grapes. Yung malalaki na na grapes, guys. Yan. Ito yung bunga niya, yung malalaking grapes. Makikita nyo pag may mamunga na sila, makikita nyo kung ano yung sinasabi kong malalaki, yung pink na malalaking grapes. Yan guys, o diba? Yan, mainit ngayon pero windy siya. Ito naman po guys ang mga na pruning kong mga pomegranate. Yan, medyo malawak din na pomegranate ito marami, mga 50 trees na pomegranate. Yan guys, doon. Yan. Dito naman kung saan ako nagtatanim ng ng okra, tsaka kamatis, yung may balag na yon, kamatis ang tinatanim ko no doon. Kasi siya, tumataas, kailangan may balag. Yan, dito ko na tinatanim yung mga okra. Yan. Tingnan nyo yung ganyan guys, tignan nyo kung yung iba-iba kasi ang pagkating ng mga grapes na pang wine at saka yung grapes na kinakain, yung malalaki. Ganyan, maliit tapos mahaba. Tatlong tatlong gano, hindi ko alam kung paano sabihin yun. Tapos isang anim na yan, ganyan, ganyan ang pagkating sa mga grapes na malalaki. Pero yung pang wine, maliliit lang ang iiwan mo. Hindi mahahaba na branches ang iiwan mo. Ang ititira mo na dyan na ikating. Ganyan guys. Yan. Malawak ito, mahaba. Mahabang tent ito. Doon. Ang init no. Ganyan guys, ito na itong mga pomegranate, tingnan nyo, na siya, magsisimula na silang lumabas yung yung mga leaves nila. Kaya by March meron na silang leaves, tapos March, April may bulaklak na. Pero yung mga apricot trees, na, bulaklak at saka dahon na ang lalabas. Yan guys, yan ang mga kaya hindi din basta yung pagpo-pruning mo. Kung hindi mo alam yung cutting ka lang ng cutting, ganun, hindi. Kailangan mo ding matutunan kung ano yung aalisin mo at hindi. Ganyan. Ganyan. Tingnan nyo to. Hindi pwede yung nagkukross ang branch niya. Pag kinating mo yan, ganyan. Pag ganyan lang siya talaga lahat. Ang hirap mag-pruning ng pomegranate. Dito sa gitna walang Kaya pag may na siya, may dahon na mga leaves na siya, diyan daw sila na yun? Yung humihinga. Dahil kung puno-puno yung pati yung sa gitna ng mga branches, hindi daw makahinga yung yung puno. Yun ang sabi ng amo ko. Di ba? Oo. Kasi nasiksik yung mga branches dun sa loob, ay wala, hindi makapahinga daw yung yung puno. Kaya ng tao, hanya makaaliwaksay no nakagulgulo iti pagtaengan kasi ay. Di ba? Pag nagka-leaves ng mga to, na, ang gandang tignan. Pero ngayong walang leaves, pangit tignan kasi parang dry.
Parang patay na na puno, ganun. Yan guys. Yan. 3 araw kung tinapos itong mga to. Ang pagkakating lang 3 araw. Kasi mahirap din, maraming branches na tumubo, mga fresh. Tapos marami pang mga diyan sa baba niya, maraming wild. Kailangan mong ikating, kailangan malinis lahat sa sa baba, pati yung baba ng puno, siya, dapat malinis. At saka kailangan din malinis palagi yung lahat ng nasaan yung mga puno, dahil pag summer dito, mahirap na kasi maraming mga ahas, snake na poisonous. Alam nyo ba ang kulay ng mga poisonous dito? Brown. Yung parang ganito na din ang kulay, parang yung lupa, ganyan na din ang kulay. Hindi siya yung black, yun, hindi yun nangangagat. Walang poisonous yung black. Yung brown, yun ang na may ispat-ispat, yun yung ahas na di ba? Ganda na nito. Yan guys. Yan. Iba. Ganyan ang pagpurproning ng pomegranate. Hindi basta-basta. Kailangan mo matutunan kung ano yung aalisin mo at hindi mo aalisin. Yan guys. Yan. Hay nako. Ito po, ang init-init, ang hangin, fresh